Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa asparagus. Ano nga bang mga karamdaman ang kaya nitong labanan at ano nga bang mga benepisyo nito sa ating katawan? Alam niyo po ba mga kadahon, ng asparagus ay kilala mula noong sinaunang panahon pa? Sa reliyon ng Mediterranean, ang asparagus ay mabilis na naiugnay sa aphrodisiac na halaman at lumalaki ito sa maaraw na mga lugar. At sa bansang Amerika naman, karamihang ginagamit sa pagluluto ang kulay green na asparagus. At sa bansang Europa naman, ang madalas na ginagamit ay ang kulay puti na asparagus naman. At ayon sa ating mga eksperto, ang asparagus po ay mababa lang ang calories. Meron po itong 20 gram calories. At may mababa din po ang carbohydrates nito. Meron lang po itong 3.7 gram carbohydrates. Ngunit ito naman po ay mayaman sa vitamin K, vitamin A, riboflavin, B2, folate, thiamine, iron, at vitamin C. Mayaman din po ito sa phytonutrients at antioxidant na tumutulong para protektahan ang ating mga cells mula sa pagkapinsala. At ayon sa ating mga eksperto, mayaman din po ito sa glutathione na tumutulong para labanan ang cancer disease. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang asparagus po ay diuretic, malakas po ito makapaihi, kaya maganda po itong gamot laban sa mga taong dumadanas ng kidney disease, UTI o any kidney problem. Dahil ito po ay lumalaban sa anumang bakterya sa ating kidney at kiniklinsing nito ang ating kidney. Ngunit payo lamang po ng ating mga eksperto, mas magandang gamitin po ang green na asparagus dahil ito po ay mas mayaman, mas mataas ang mga bitamina at benepisyo nito sa ating katawan kumpara sa puting asparagus at violet na asparagus. At mayroon din po itong magnesium at potassium at nicotinic acid na tumutulong para labanan ang arthritis, ang gout, ang hepatitis, atherosclerosis, cirrhosis ng atay, at tumutulong din po ito sa mga kababaihan na nagdadalang tao para magkaroon ng malusog na pagdadalang tao. Dahil po ang asparagus ay naglalaman ng isang malaking halaga ng folic acid na may kapakipakinabang na epekto sa katawan ng isang buntis at tumutulong para mabuo ng maayos at normal ang fetus sa kanyang sinapupunan. Dahil po doon, makasigurado tayo na may luluwal natin ng normal at malusog ang ating baby mula sa ating sinapupunan. Dahil na rin sa iba pang mga bitamina na mayroon ng asparagus tulad ng sodium, phosphorus, zinc, calcium, at beta-carotene na tumutulong para magkaroon tayo ng maayos na buto, malusog na buto, matibay na buto, at tumutulong din ito para magkaroon tayo ng magandang balat at magandang tubo ng buhok at maayos na pangangatawan. At tumutulong din po ang asparagus sa ating katawan sa pamamagitan ng pagpapababa ng ating blood pressure or ng ating mga dugo dahil ang asparagus po ay nag-aalis ng ammonia mula sa ating katawan kaya nagkakaroon tayo ng normal na blood pressure. At ang zinc at vitamin C na nakukuha natin mula sa pagkain ng asparagus ay nakakatulong para magkaroon tayo ng malusog at malakas na immune system upang labanan ang mga viral na sakit na kumakalat sa ating paligid. At ayon din po sa ating mga eksperto, nire-recommenda po ang asparagus na kainin ng mga taong nagkaroon ng atake sa puso dahil po
binibigyan tayo nito ng maayos na sirkulasyon ng ating mga dugo sa ating mga ugat para magkaroon tayo ng normal na puso, normal na heartbeat, at normal na sirkulasyon ng ating mga puso. At dahil po doon, makakaranas tayo ng maayos na pakiramdam at maginhawang pakiramdam. Dahil tumutulong po ang asparagus na alisin ang mga namumuong mga dugo sa ating mga ugat, at tumutulong ito na alisin ang mga nakabarang mga dugo sa ating mga ugat, kaya po nakakadaloy ng maayos ang ating mga dugo sa ating mga ugat. At dahil po doon, nararanasan natin ang magkaroon tayo ng maayos na paghinga. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang asparagus ay tumutulong para magkaroon tayo ng maayos na panunaw, dahil ito po ay meron din fibers na nakatulong para makadumi tayo ng maayos at maiwasan ang constipation. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong ayaw mangulubot agad ang kanilang mga balat, dahil lumalaban po ito sa maagang pagtanda, maagang pagkulubot ng ating mga balat. At lumalaban din po ito sa pagdadryness ng ating mga balat, kaya napakagandang tulong po ito sa mga taong nagkakaedad na, dahil lumalaban po ito bilang anti-aging sa ating kalusugan. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang asparagus po ay tumutulong din para magkaroon tayo ng normal na blood sugar, dahil po inaalis nito ang pagdami ng blood sugar sa ating mga dugo, kaya nakakatulong po ito sa mga taong may diabetes, dahil pinanonormal po nito ang ating mga blood sugar. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong dumadanas ng Alzheimer's or ayaw dumanas ng Alzheimer's o pagkalimot o nagiging malilimutin, dahil po pinasisigla ang ating mga brain cells, at dahil po doon naiwasan ang pagbubuo ng mga dugo sa ating brain, kaya pag-isip tayo ng maayos, kaya magandang tulong din po ito sa mga bata na nag-aaral. Ngunit ayon po sa ating mga eksperto, huwag pong pakakainin muna ang mga batang hindi pa umaabot ng 2 years old. At tumutulong din po ang asparagus sa mga taong lumalabo na ang paningin, or mga taong ayaw lumabo ang paningin, dahil po ang asparagus po ay mayaman din sa vitamin A na tumutulong para magkaroon tayo ng malinaw na mata, maayos na paningin, at malusog na paningin. At ayon din po sa mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong mabababa ang similya, dahil ito po ay nagpapataas ng similya ng ating mga kalalakihan at ng ating mga kababaihan. Kaya yung mga nagbabalak na pong magkaanak ay malaking tulong po ito para ma-improve po ang inyong mga similya. Dahil tumutulong po ang asparagus para magkaroon tayo ng mga aktibo at mga masisiglang similya at malulusog na similya para makadevelop ng baby. At ayon din po sa ating mga eksperto, malaking tulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong dumadanas ng depression o pagka-depress, pagka-stress, dahil ito po ay nagbibigay ng maayos na mood sa ating kalusugan, kaya naiiwasan ang pagka-depress. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng asparagus para gumaling ang mga taong dumadanas ng premenstrual syndrome. At ayon din po sa ating mga eksperto, malaking tulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong madalas dumanas ng pagkakumbulsyon. Kaya ito po yung malaking maitutulong sa ating kalusugan, at kaya napakagandang kainin po palagi ng ating asparagus, at isama natin sa ating 1 linggong ulam
para magkaroon tayo ng mas malusog na pangangatawan, malusog na dugo, malusog na pag-iisip, at malusog na kalusugan. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang pagkain po ng asparagus ay nakakatulong din po para magkaroon tayo ng mababang timbang. Kaya maganda po ito sa mga taong gusto magpapayat. Ito po yung gawin yung dieta food. Yun ang laging kainin ng mga taong gustong pumayat. At ayon din po sa ating mga eksperto, nakakatulong din po ang pagkain ng asparagus sa mga taong dumadanas ng hangover dahil po sa amino acid na meron po ang ating asparagus na umaalis ng ating mga anxiety, over fatigue, at stomach disorder. Tayo din po sa ating mga eksperto, lumalaban din po ito sa dehydration dahil po ito ay mayaman sa tubig na may 93.22% na tubig po. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang pagkain din po ng asparagus ay nakakatulong din po para bawasan or labanan ang pag-atake ng epilepsy ng mga taong may sakit ng epilepsy. Disclaimer lamang po mga kadahon, ang mga prutas, pagkain or herbal ay nakakatulong sa ating kalusugan upang labanan ang anumang mga karamdaman. Ngunit kung meron na po kayong kakaibang nararamdaman sa inyong katawan, mas importante pa rin pong unahin ang pagpapacheck up sa doktor upang mas malaman kung ano bang meron kayong karamdaman upang ito po ay inyong maagapan at maiwasan po ang paglala. Ayan lamang po makadahon. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel. Like and comment lang po kayo kung may gusto po kayong ipa-review sa inyong kadahon upang ating itapik at ating sama-samang maliwanagan kung ano nga ba ito at para saan nga ba ito or nakakatulong nga ba ito sa ating kalusugan. At don't forget din po, paki-share sa ating channel upang mas marami pa pong maabot ng inyong kadahon. Yan lamang po. God bless us. Ingat po kayo. Bye-bye.